Orin ko siya bilang normal na manonood. Whenever I watch Kim and Gerald, Kilig is at the bottom of the list. I'm really always in awe of their artistry. Sa Jowable pa lang yung braveness ni Kim, yung courage to portray such irreverent film, which is ngayon normal na lang sa industriya. Pero during 2019, tinaasan kami ng kilay ng lahat ng manonood kasi sobrang bago. Hindi sigurado ang Viva kung kayang tanggapin ng tao yung kagaspangan ng humor ko. So, sa Jowable, ang hinangaan ko sa kanila is courage. Sa ang babaeng walang pakiramdam is, you know, their love for craft. Kasi si Kim tumalon sa bangin ng walang emosyon nung time na yon. Sinabi ko talaga sa sarili ko nung ginawa ni Kim yon. Itong taong to, napakalaki ng pangangailangan. sabi ko, itong taong to, malaki ang respeto sa sining at sa pelikula, kaya niya ginawa ito. Pero dito sa Soulmate, yung kanilang ine-expect na patawa, na makukuha lang nila sa totoong magjowa, ito yung bentahe kasi ng dalawang to eh. Hindi kayo pwedeng, I remember, if I may compare, the last na naramdaman ko yung nakakatawang ganito was, Vong Navarro and Tony Gonzaga. Pag nagpapatawa yung dalawang yun, dun natatawa talaga ako. Mahirap kasi ako mapatawa eh. Pero itong dalawang to, mas dikit yung patawa nila kaysa doon. Ako, opinion ko lang to, mamaya sabihin na naman. Para sa akin, mas dikit yung patawa nila kasi magjowa talaga sila eh. Pag sinabi ko, sa part na to, pipisilin mo yung puwet ni Kim, sa part na to, hawakan mo yung ni Gerald. Ang bilis eh, tsaka nakakatawa kasi alam nila kung kailan nakakatawa. Ang maganda pa sa dalawang to, kung bakit natatabunan yung kilig, natatawa kasi sila sa sarili nila eh. Pag nagpapatawa sila, tumatawa sila. They're really, genuine people. And that's what we lack in this industry, no? Artists that are genuine. If nauna kang maging tao, napakadaling maging artista. So these two people, sobrang, what you will get talaga is rawness. Talagang yung kanilang chemistry and yung kanilang rapport nandun. But above all, yung kanilang truth pagdating sa role. So yung kilig nasa dulo, pero yung hanga, yun ang nasa umpisa. Lagi, when working with them. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. That was CJ Boy of CJ Says Vlog. For our next question, we have Roldan Castro of Abandoned Tonight. Good afternoon. Sa mga nag-shoot po sa Korea, baka pwedeng magbigay po kayo o mag-share sa amin ng experience nyo doon, kumusta po yung shooting, gano'n. Una na ako para kayo. Okay, talaga. Well, shooting with Korean people is very inspiring. They are very ibang-iba sa paano mag-shoot ng pelikula sa Pilipinas, tsaka kung paano mag-shoot ng pelikula sa kanila. Doon ko nalaman na hindi totoo yung mga snow nila, kahit nag-i-snow na sa kanila. So madami kaming mga natutunan. At the same time, meron kaming mga kinaiinggitan, pero meron din kaming mga buti na lang sa atin, hindi ganito, buti na lang, hindi ganyan. So it's a different world, but we always try to, pumunta dun sa middle ground kung paano. We are just so lucky na we got the chance